sitwasyon nila, wala silang makita, napakaingay, alam mo yun. And kung babasahin natin dito sa 31, sinagaling natin, pinagsabihan sila ng mga tao at pinatahimik. Ngunit lalo silang nagsisigaw, Panginoon, anak ni David, mahabag po kayo sa amin. Yun nga. Now, dito sa tagpong to, yung crowd mismo, pinipigilan sila, ingay mo naman. Manahimik ka, ano? Parang, ano ka, nanggugulo ka dito. Pero, anong ginawa nila? They persist, no? Na tuloy yung gusto nilang mapangyari. And tayo po ba? Tayo po yung manalamin, no? Pag tayo po ay nasa sitwasyon na we are desperate sa isang bagay, sino po ang unang natin tinatawag? Mama. Ano? Diba? Siyempre, kung meron man tayo unang lalapitan, yung ama nating nasa langit. Yun nga, na kapag tayo ay nasa sitwasyon na mahihirap, is let's call out to Him. No? And sabi nga, lagi natin naririnig, the one call away lang ating Panginoon. And dito, sa ating status no, ng mga bulag, they have nothing. Wala silang pera, wala silang status, wala silang, kasi wala, palaboy lang talaga. No? Pero alam niyo po yung meron sila. Yes. Meron silang pananampalataya na kumbaga masasabi natin mas matimbang, no, kumpara sa karamihan ng tao. No? May status ka ba? May pera ka ba? Diba? Pero wala kang relationship sa Lord, wala kang faith. Is basura yan lahat. No? And kasi yung banyo ng tao hindi naman sukatan. Diba? Sa sa kung ano narating mo, diba? Sino ka, celebrity ka man o hindi. Kumbaga, ang value natin is nasa mata ng Lord. May po ba? Kung paano niya tayo tinitingnan na pagdating natin sa langit, is kilala ka pa niya. No? Mamaya pagdating mo dun, Lord, presidente ako. Diba? Marami akong nagawang mabuti. Pero, diba? Wala kang relasyon sa akin. Bali wala lahat ng meron. At, yun nga, na tumatak lang sa atin, no, na mawala man lahat. No? Baga, tingnan man natin salat na salat tayo. No? Para wala tayo na yung ibang tao, wala kang mga ganyang bagay. Pero, isang bagay yung panatilihin natin sa mga buhay natin. Yung relasyon natin sa Lord, mga pananampalataya natin. At dito, sa tagpo ito, yung sinasabi natin crowd, no? Ito po yung represent po nito, is yung harap, no? Yung mga hurted, na pumipigil para ma-reach out or maabot natin si Lord. No? Yun nga, paano po pag na tayo po, may mga sitwasyon na pinipigilan tayo ma-reach out si Lord. No? Mapatao man yan, mapasitwasyon. No? Kung tayo po yung tatanungin, are we persistent po ba? Are we? Diba? Kung sa ibang bagay nga gaya nga ng tanong ko kanina, kung sa mundo nga ito, pag may dinidesire tayo, diba talagang push, no? Nung babanggain mo lahat. What if si Lord, no, nandyan, aabutin mo, may pumipigil? Can we still be persistent? Diba? And yun nga, alamin natin kung ano yung mas matimbang. Kung sa mundo nga ito, may mga material na bagay, pilit natin inaabot. How much more, no, yung mga bagay na para sa Lord. Pilit natin siyang kunin sa ating mga buhay. Yeah, be persistent
Lalo na kung faith yung pinaglalaban natin. Diba? Kahit sabihin ng iba na tumigil tayo, no? Huwag tayo papatigan kasi kahit yung reality is, napaka-hopeless. No? Huwag tayo papatigan. Be persistent, no? Gaya ng ginawa ng mga bulag. And verse 32, basahin natin. Tumigil si Jesus, tinawag sila at tinanong, ano ang gusto niyong gawin ko sa inyo? Si Jesus po yung nagsabi nito. And I believe is, alam na ni Lord, no, kung ano yung kailangan ng mga tao ito. Kita maubos naman, bulag eh. Diba? Pero I believe na ito ay invitation ng Lord, no, sa kanila. Na, alam mo, hindi lang physical na kagalingan na yung gustong mangyari yung Lord sa kanila, kundi maging follower at disciple, no? And dito sa tagpo nga to, ito yung pinakamasarap na tanong sa atin ni Lord, no? Si Lord mismo nagtanong nito sa atin. Ano ang gusto niyong gawin ko sa inyo? Diba kung ikaw yung Lord, excited ka ba, diba? Diba kakaibang privilege tanungin ng ganyan, no? Sa isang tao, siguro parang sa Bible, no? Parang halos sila lang yung binigyan ng green ng ganyang privilege. And, yun nga, sa 33, basahin natin. Sumagot sila, Panginoon, gusto po namin makakita. Ayan. Dito nga ay yun nga, sabi ng mga bulag, syempre, gusto nilang makita na yun yung priority nila ng mapangyari lang. And yun nga, sabi nga kanina, when you ask God, no, be transparent. Ano ba? Be transparent, be specific. Kapag tayo ay lalapit sa Lord. Kasi wala naman tayo pwede itago eh. No? Na kahit magpanggap ka na iba yung sinasabi ng labi mo, pero kita ng Lord kung ano yung nilalaman ng puso natin. Yun ba? And yun nga, sabi nga doon, diba sa Matthew, ask and you will receive, no? Kasi ang problema lang sa tao is hindi lumalapit, no? Hindi lumalapit sa Lord, kaya hindi na pagkakalooban, diba? Si Lord is nandyan lang naman, no? Nakaantabay lang kung kailan tayo lalapit. Ang problema sa tao, ayaw lumapit, no? Sa ibang bagay pumupunta. Diba? Kaya nangyayari, nade-delay or walang natatanggap. No? Kaya, pag tayo lalapit sa Lord, be transparent sa gusto natin, no? And, isik siya ng buong puso, syempre. Si Lord naman is hindi madama sa mga bagay na inaasan natin. And yun nga, hindi lang siya basta naparoon, no, para alam mo yun, ginagawa niya yung mission niya. Hindi lang siya basta healer. No? Kumbaga siya talaga yung katibayan na kung ano yung nasa Bible. No? Hindi lang siya basta healer, kundi Savior na rin. No? And dito nga, parang ano siya dito, nag-minister. Kumbaga, lahat ng tao is ni-reach out niya. And, yun nga, sa 34, basahin natin, nahabag si Jesus sa kanila at hinipo ang kanilang mga mata. Agad silang nakakita at sila'y sumunod sa Kanya. So yun nga, pagkaas nila na, Lord, gusto namin makita sa piling ni Jesus, lumapit siya, sinipo yung mata, at agad silang nakita. And dito, may kita natin, no, na si Jesus, no, hindi lang siya basta, ano yun, nasa malayo, no? Kaya nga sumisigaw yung, picturize po natin, no? Kaya nga sumisigaw yung bulag, kasi malayo si Jesus, di ba? Sisigaw siya. Pero ang ginawa ni Lord, ano yun, hindi siya basta nag-magic lang, ito, magaling ka na. Diba? Kundi,
talagang ni-reach out niya, no? Lumapit siya doon. Nipo niya yung mata at yun nga, pinagaling yung mga bulag. And makikita natin, no? Pag tayo ay lumalapit sa Lord, no? Is nandyan lang siya anytime, everywhere, no? Na handa tayong yakapin, no? Handa tayong lapitan. Yung availability niya is napalagi nandiyan. Sabi mga kanina, ang problema lang sa tao is ayaw lumapit, no? Kaya wala tayong nare-receive. And yun nga, when we seek God, ay yun nga, be transparent. And kapag may hinihiling tayo, no, or mga bagay na tingin natin humahad lang, no, kaya nasabi natin sa word natin ngayong araw, no, is be persistent. No, gaya nga na nangyari sa kanila, na sa tingin niyo po ba kung sumuko agad sila na, di ba sabi, Panginoon, tapos sinaway sila. Di ba? Kung di sila naging persistent, no? I don't know, di ba alam yung story? Pero, ang point doon is, pag naging persistent tayo, is merong buka. Amen po ba? Kapag meron tayong ginagawa na tingin natin tama, meron tayong ginagawa na para sa Lord, na humahad lang, is mapangyayari mapagtatagumpay yung bagay na ito. Kaya, yun lang, na sikapin natin. Ito yung part natin bilang tao. No? Kasi sa mundong to talagang given yung mga hurdle na yan, mga pipigil, yung mga papahinto sa atin, no? Para lumapit sa Lord. Pero bilang tayo, ang part natin is maging matatag. No? Kasi si Lord naman yung bahala sa atin kapag nasa limitation na tayo. Kaya natin yung verse 34 po. No? Nahabag si Jesus sa kanila at hindi po ang kanilang mga mata. At agad silang nakita. At sila'y sumunod sa Kanya. So yun nga, yung last part po, no? At sila'y sumunod sa kanila. Kanya, dito yung isang importanteng bagay, no? Sa isang tao na nakakilala kay Jesus or may encounter. Di ba? Itong mga bulag na to is in-acknowledge nila si Lord. Hindi lang basta healer. Hindi lang basta may makuha lang silang benepisyo. Sabi nung sa dulo, at sila'y sumunod sa Kanya. No? Kasi may mga tao na tinatawag lang si Lord kasi may kailangan. Then kapag nakuha mo na yung gusto, bahala ka na Lord, okay na ako. Tsaka na lang ulit kapag may problema na ako, tsaka ako ulit lilapit sa'yo. No? Pero dito nangyari, after nilang pagalingin, they followed Jesus. Diba? Hindi lang basta healer tingin nila kay Lord. Hindi. Panginoon, no? Which is importante sa isang Kristiyano. Kung paano natin tinatanaw si Lord, no? Na hindi lang basta may nakuha tayong benepisyo sa Kanya. Hindi. We acknowledge Him na bilang Lord and Savior sa buhay natin. No? Kaya, yun sa mga pagkakataon po, no? Na tayo ay may sitwasyon, no? Gaya ng mga sabulat. Sabi mo kanina na He is one call away, no? Call unto Him and He will listen. Huwag nating hayaan yung sitwasyon yung pumatay sa faith natin. Amen. Hindi hayaan natin, pagkatiwala natin sa Lord. Yung faith natin yung tumupok sa sitwasyon natin. Amen po ba? Kaya, yun lang po, no? Sa gabing ito, ay paalala ng Lord sa ating lahat na kung meron man po nakakaranas na pagpipigil, no?
Be persistent, kapatid, sa ating mga pananampalataya. Lalo pat positibo naman po, wala namang mali sa pagsunod sa Lord. Kaya, meron ng hadlang sitwasyon, let's do our part, be persistent, and si Lord hindi magpapabaya sa atin. Amen po ba? Kaya, yun lamang po, salamat po sa ating Panginoon. Tayo po ay manalangin. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah, Lord. Sa puso ng bawat isa, and balik-balikan po natin ito. Ano po?